ample time to get to psych myself up to be another character. And syempre nakatulong yung physicalization niya. So, and because they told me about her and direct gave me a very thorough view of how he sees Tanya. So, sabi ko, okay, sige, gusto mo, kulayan natin yung hair, ganyan. So, I did. So, that helped a lot. Yung nung nakita ko na, wala na yung buhok ko. Parang, konti-konti, sinusuot ko na siya. And of course, yung unang araw namin, kami agad yon and really heavy scenes. So, medyo hindi lang sausaw, parang nilaban na kami agad dun sa characters namin. And so, instantly, we had to be them. Although, of course, it took a few hours to find our footing. Pero with the help of Andrea, with the help of Direk, pagka nahihirapan ako, she would look me in the eye and yun. And that helped a lot. Kasi yung una palang confrontation na namin ni Andrea agad. So, nakatulong na when you have supportive actors around you, it really, really, really helps. Thank you. Favorite scene ko po yung niyakap niya. Curious, we're fans. Alam mo yan, from Pangako Sa'yo to Growing Years. Actually, with this one po, I was very specific talaga. Gumawa ko ng notes. Dalawang dito si Luna, dito si Sky. Tapos nanood ako ng mga alam kong movies na may twins. I also asked all of my friends na may twins kung paano bang dynamics ang twins. Iba't ibang set of twins kasi syempre hindi naman lahat ng twins, alam mo yung parang magkakaparehas. Talagang lahat ng from physical to emotional humor, anong humor ni Luna, anong pinagkaiba ni Luna kay Sky. Si Sky ganito umupo, si Luna ganito umupo. Paano ba maglakad si Sky, paano maglakad si Luna. Lahat po talaga inisip ko na parang totoong tao sila para makita sa screen yung pinagkaiba ng dalawa. Yun po, yun lang naman, nag-research lang ako and parang create ko lang yung dalawang girls sa utak ko, tapos nung Ibang-iba promise, ibang-iba. Talaga ba? Parang sabi ko, tweet ko kanina, you remind me of Claudine before dun, when she did triplets. Kaya mo pala, kayang-kaya mo, saan ka man naroon. So, yun kasi actually pinakagusto ko talaga magpakita na magkaiba sila. I'm so proud of you. Congrats, Andrea. I've seen you grow. Actually, it was really more of like an I had this like random epiphany moment around 5 years ago siguro na parang I really wanted to focus and give all of my time to music and really get myself and immerse myself into that scene, talaga just music. That's why I really took a long break with TV, anything TV actually. ASAP, Showtime, all of these guestings, ganyan. Tapos the last show I did was I Love to Last, and then after that parang ayun nga, I was like I want to do music. So marami yung mga tinanggap just because not because I was big, but because I wanted to really give my all to music. And then in 5 years na-achieve naman, di ba? Sana. Yeah. marami pa kailangan i-achieve. Pero yeah, I mean I'm happy naman because at least in some sort of small way I was able to like grow my family in the music industry and really get to know all of these people. Yung mga iniidolo ko sa music, nakakasama ko na. Nakakatrabaho ko na sila. That gave you so much, as a music person. And then parang around 2021, I got the inquiry for Blue Room with Ate Maana Asuncion. And then I was like, sige, subukan natin ulit kasi I really love film and acting as well. And then ever since then, tuloy-tuloy na po. And then, itong project nga na ito, super random lang to. Sabi ko parang, sige, parang ang saya bumalik ulit sa TV. Tapos nung nalaman ko na sila yung makakasama ko, parang, Thank you, Jake. Juan Carlos. Si Elijah, isa pinag-usapan ng MMFF because of, my goodness, napaka-brilliant na pelikula na yan. Thank you, sir. Is this, nauna to o nauna yun? Nauna po yun. Okay. But when I got this, I'm very grateful na, Dreamscape considered me for this and I'm very blessed, I guess. But swerte din ako ng mga projects most of the time na na-offer na titik yung boxes na gusto ko. Yes, like just 2 boxes basically. Like one is a role na different from anything I've done, something na challenging, something I can have fun with. And then second, a theme and a message that I think is
either personal or important or very urgent. And this show has all of that. Kaya, yes agad. And nung nalaman ko pa, same with Jake, nung nalaman ko ito Pengkas, and Direk Ona, Direk Andoy, then game na talaga ako agad. Actually, ngayon ko na-realize how medyo Ako talaga mag-stop right after HKM kasi yung role ko dun, malala talaga yon as barang. So, na-drain talaga ako noon. There was a time na, first time actually na nangyayari sa buong buhay ko na umiyak ako off-cam. Na sabi ko, Lord, sorry ha, magtatanong ako, pero pwede naman ako magsasabi kung ganito. Pero pwede naman akong ano, Lord, di ba, magtrabaho mo, pwede naman. Kaya ko naman hindi magtrabaho. Pero bakit ang hirap nito, dito pa rin ako. Parang ganon. Nagtanong na ako sa sobrang hirap. Parang, pero passion eh. So, alam mo yun, iba pag nasa dugo mo. Kahit sasabihin mong kaya mo ng hindi mag-artista, kahit sabihin mo na kain ka ng tama. Pag tinawag ka ng showbiz, yung passion mo, wala kang magagawa. Like ako, sinabi ko naman actually sinabi ko 1 year lang. Sa umabot ng 2 years. Tapos, yun nga, tinawagan ako ng Dreamscape. Nag-usap kami ni Direk Eric about yung role ko dito as Lydia. So, nung pagsabi sa akin, nagustuhan ko. So, sabi ko, balik na ako after 2 years. So, kakaiba kasi yung role. Iba talaga from Be Careful With My Heart, di ba? Greatest, yung pamilya ko, hanggang saan. Pero, eto, ano pa rin to? Puso pa rin. Lolang po, puso. Pero may iba. Ang laki ng pagbabago. Like, nagpagupit ako ng buhok para dito. Actually, di ba, Mars, sinabi mo kanina, di ba yung nagulat ka, may wedding, ba't ako biglang nagpakasal? Kasi mas maganda daw pag mahaba yung buhok. Eh, kailangan eh, kasi nauna yung gawin. So, kailangan kong magpagupit. Actually, sabi ko, anong buhok kong gagawin doon? Pero wala, kailangan. Kasi gusto ko sa loob ng 2 years na nawala ako, gusto ko may bago. Ano yung bago? Siyempre, unahin mo muna yung tsura mo. Kasi yun unang makikita eh. Then, pangalawa, atakahin mo ng iba. Kasi doon na makikita every night yun. So, unang binago ko yung tsura ko. Mukha na ba akong boyish? Mukha na ba akong boy? Kama si Meryl Streep. Meryl Streep na So, yun. Ganun nangyari. Yun ang ginawa ko. So, thank you naman. At walaan ako ng ABS, ng Dreamscape, ng magagandang role, di ba? So, wow! Ano po kami yung nakita? ano ba pwede kong i-share sa role ko? Hindi, kasi Hindi hindi talaga. Okay. Bakit ko to, nakalimutan ko yun? Okay, thank you, Direk Eric. Nung in-offer sa akin ni Direk Eric to, ganito, ganyan, drama na naman, Direk. Anong bago? Bukod sa magpapagpipit ang buhok, sinabihan niya ako, mag-action ka dito. Eh, gusto ko talaga mag-action. Bata pa ako, gusto ko na maging action star. Oh my God, Pero hindi ako, nalilihis ako kasi napupunta ako sa kontrabida, tapos napupunta ako sa drama na nagsasabi ako, pagkatiwalaan nyo lang ako ng action. Pagkatiwalaan nyo lang ako. Huwag nyo lang ako ikahon sa luha. Pagkatiwalaan nyo lang ako. Gagawin ko lahat para magulat din kayo. I mean, di ba sabi ko nga kay Direk Eric, hindi ko pwedeng sabihin na kaya ko mag-aksyon kung hindi ko kaya. Kasi ako ang mapapahamak, ako mapapasama, ako mapapahiya sa'yo. So sabi nila, ito yung action na gagawin mo, bla 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 bla. Sabi ko, Direk, request, pwede bang itodo natin? Direk, ito itong gusto ko mangyari. Umuo sila. So hanggang ngayon, naghihintay ako at sisingilin ko si Direk Eric. Kasi yun, mag-action. Siya na si Bagwoman. Bagwoman. So, abangan nyo po kasi kung nakikita nyo bumabaha ng luha before, pag ako yung nandyan, ngayon, hanggat maaari, wala. Tsaka, kasi touchy ako lahat sa mga show ko. Hello, anak. Iba ngayon. Iba yung namin dito. Oo, basta iba. Writers, three-dimensional na agad yung pagkakasulat kay Archie na hindi siya sinulat ng bilang bully. Hindi lang siya masamang bata. May pinanggagalingan siya. I think napakita naman sa first 2 episodes. Mas malalim pa yung dynamics ng family nila. Yung pressure from the father, pressure from the mother, and yung paano sila sa isa't isa, paano nila tratuhin yung isa't isa, and yung power na nabibigay ng tatay sa mga anak niya
kaya naaabuso nila. Kasi bata pa lang sila eh. Hindi pa nila talaga alam paano i-handle yun. And I think sa pagkakasulat pa lang, ang magagawa ko na lang ay i-justify yun. And have fun with it, basically. Kasi first time ko nga din yung ganito ka a-hole na character. I mean, malayo din talaga siya kung sino ako in real life. And I like that. Sobrang nag-enjoy ako pag ganung klaseng challenge. How's the process na lang and are you enjoying it? Right now, super enjoying it. I mean, may pressure and responsibility because of the topics na inaano namin sa show na tinatakal namin. But laki ng tiwala ako sa buong team and sa buong cast na lahat kami we're in it to win it. We're in it to justify it and really send a good message out there na yun nga nabanggit ni Blythe kanina parang hindi i-romanticize, na hindi mag-trigger, mas mag-spread ng awareness and ma-open yung conversation para mawala yung stigma. Yun.